Pangutana ka mo, nganong ang bata, bunyadan man. Nganong di man pinag-ina ni Kristo nga dako na. Pangutana kay, tumagon ka na. Sama karon sima karon nga, nganong matod ninyo mga Katoliko nga si Birhen Maria ulay man nga nakapanganak man nga ang among silingan gani dito bata pa wala naman gani di naman report ni gani karon nga ipangutan na kanyo unya mingon pod gihapon sa usa sa mga dugma ni Birhen Maria nagisay-say sa itong ison nga iya pang gihagit nga ugunsay nga si Birhen Maria nahimo namang inahan sa Diyos na ang Diyos di manipanganak. Ito ko tanan na. Unya, mingon dahil niya kanunay ulay o salagyapon sa dugma ni Birhen Maria. O kining Immaculada Concepcion. O nganong nahimo man nga si Maria Immaculada Concepcion igon sa man si Gabi Concepcion mo na nga ipangutan na ninyo kay ani apa ang mga Catholic Presbyterians karon hapon na kay balik-balik ko na ko sa makadaghan puro man mga pagsabay kini nga itong maigsoon ilabi na karon kay kini mga tawan mga igsoon naman ni nato dikan man gyapon ni dinhi sa atong simbahan pero gumikan sa nakulangan siguro sa mga kaibalo kay matod pada sa balang kasulatan naging malaglag ang akong katawan gumikan sa kakulang sa kaibalo ug matod na propeta Isaya sa 5:15 nga nagaingon mabihag ang akong katawan gumikan sa kakulang sa kaibalo kusa pangutana mo parang atong matagaan og katinawan ang inyong nalibog ng mga pangunahuna aron daghan ta mag-uban diya sa atong kaluwasan paingon sa langit na wala pa may dito ha wala pa may nangutan ha ato ay padayon karon og ato karon paminaw ng usa sa atong magwali nga diin muhatag pud sa iyang mga patulunan aron sa pagpatinaw usa sa mga doktrina diya sa Iglesia Katolika kana may balo Salamat kayo Brad Delay. So, dili na itong pagtulunan mga igsoona, dili ako, kundi pagtulunan sa itong simbahan na gitukod sa itong Ginoong Jesucristo. Tuguti nga itong taga-gamay nga katinawan, kaligunan, kinang usa ka importante kay nga sakramento sa itong simbahan mga igsoon. Kini nga itong gitawag nga the Sacrament of Reconciliation kung pagkumpisan. Sa ito ng ibawan na halos sanang tao man magkumpisal dito. Magkumpisal dito sa Diyos sa itong mga sala. Pero ang gisupakan sa itong mga igsoon na dili sila muyon na magkumpisal ta dito sa pari. So muna ilang gisupakan. Ang ilang gusto nga magkumpisal ta dito sa Diyos. Direct ko ba? Dili sila musugot na muagi patagpari mga igsoon. Sumuni atong tagag-tubag kay matod kanila kining pagkumpisal sa pari dili kuno kabubuton sa Ginoo. Kay way makapasaylog sala kun dili ang Dios lamang. Kapag ang pari tao man munang di sila mangumpisal pari mo nilang nakita nga sayop kuno sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Pero tugod tigsoon nga ito ng tagag-katinawan nga kini atong pagbuhos pari aron mga itagkasaylo sa Dios wa gid man sayo apan wa lang masabtan sa atong mga igsoon nga dili Katoliko kag nga puto mga igsoon Katoliko nga namugnaw na sa atong pagtuo nga wa gyapon masayon unsay rason hinungdan nganong mangumpisal man ta dito sa kaparian. Ang ilang pagsupak nga gamiton mga igsoon nga digid sila musugot nga mangumpisal tagpari dinhi sa sulat ni San Marcos. Diya sa Marcos kapitulo 2 versikulo 7 nga nagingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios walay tao nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Sumugin na ilang basihan. Walay tao makapasaylog sala gawas sa Dios lamang.
Ug ang pari tao man. Munang digid sila mangumpisa sa pari. Kaya ang Diyos lamang may makapasaylog sa lahat. So munang fix to ilang igamit. Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. So sa mga itong ikatubagan ni mga igsoon, magyan man ikatubag ang akong kaubanan ni pero mo pambid lang tag-usa. Namatod pa sa akong maestro. Kining fix to mga igsoon, kining Marcos 2, versikulo 7. Kung ato ning isugod pagbasa sa versikulo 1, atong masabtan nga atong Ginoong Jesucristo nangayo siya masakiton, iyang gipangayo ang masakiton. Kung usa sa masakiton iyang giayo kining paralitiko. O gingan sa atong Ginoo ang usa ka paralitiko, tindog bangon. Dato ang imong gitaan kay gipasaylo na ang imong sala. So kung motong nalibog o na ni nasuko ang mga parisyo, kaya nga ang atong Ginoong Jesucristo nakapasaylo magsala. Munang ningon sila, kinsa man kining tawhana nga makapasaylog sala, nagpasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. So ilang di-question ang authority kung ang gahom sa atong Ginoo nga mapasaylog sala. Ilang di-question, kinsa man ang tawhana. So ang pangutana, unsa may tubag sa atong Ginoo kay siya may giatake. Dignan sa kinsa maning tawhana nagpasipala sa Dios. Walay tayo makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. So unsa may tubag sa atong Ginoo, yag gitubag. Atong ipadayon sa versikulo 10, mingon ang atong Ginoo. Karon ipaila ko kaninyo mga anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Tanawa. So gitubag sa atong Ginoo. Ay gitasayin lamang siya. Kinsa man ka. Huwag tao magpasaylog sala gawas sa Dios lamang. Pero gitubag sa atong Ginoo karon ipaila ko kaninyo mga anak sa tao nga ato pang atong Ginoong Hesus adunay gahom sa pagpasaylog sala dinhi sa yuta. So naa sa atong Ginoong Jesucristo ang gahom nga mapasaylog sala dinhi sa yuta. Nasa iyo, iyang kon. Ang pangutana, kining gahom sa atong Ginoo higala ko igsoon na mapasaylog sala sa kalibutan. Asa naman ang atong Ginoo karong panahon? Kung atong panahon ang walang kasulatan, dugay ng panahon, misaka ang atong Ginoo dito sa langit. Di palang dugay mga igsoon atong gisaulog ang ascension of our blessed Lord into heaven. Ang pagsaka sa atong Ginoo dito sa langit, di palang dugay atong gisaulog. So dugay ng panahon, misaka atong Ginoo. Karon kay kining gahom nga mapasaylog sala dinhi sa yuta naaman sa atong Ginoo. Kung ang atong Ginoo tuwa naman sa langit. Ang pangutana, iya bang gidala dito sa langit kining gahom nga mapasaylog sala dinhi sa yuta? O iyang gibilin? Muna ang pangutana. Kay klaro man nga miyangko ng atong Ginoo nga naa sa iyang gahom nga mapasaylog sala dinhi sa yuta. Ang pangutana, tuwa naman sa langit mga igsoon. Kini bang gahom nga naa kaniya iya ba sabning gidala sa langit? O iyang gibilin dinhi sa yuta? Muna atong panahon. Tuguti nga atong basahon mga igsoon ang balang kasulatan nga kining gahom sa atong Ginoo nga mapasaylog sala dito dinhi sa yuta, wa niya gidala sa langit kundi iyang gibilin dinhi sa kalibutan, pinagi sa iyang simbahan. Diin ang unang kaparian sa iyang simbahan mao ang mga apostoles. Munang kamaturan saya pamusaka ang atong Ginoo sa langit, iyang gibilin ang gahom nga mapasaylog sala dinhi sa yuta. Ang atong pinangan igsoon nga atong Ginoo maumulo sa iyang simbahan nga mao yang lawas. Nabasa nato diya sulat San Pablo Colosas 1:18, si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao yang lawas. Efesios 5:23, lingon ang atong si San Pablo nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan nga yang lawas ug siyang manluluwas. Sumuna ng simbahan mga igsoon mao ang gibinlan meaning gahom
na mapasaylog sala din ni Salita. Kung ang itong timanan ng unang kaparian sa simbahan sa itong Ginoo mao ang mga apostoles. Kay si Kristo ang Pangulong Pari, Hebrehanon Kapitulo 3, versikulo 1. So dili na ito malalis hangyang sumusunod mga pari usab kay Pangulo siyang pari. Bisan kita mga igsoon sa atong pagtulungan sa atong simbahan. Sa diyang gibunyagan ta, nakaambit kita sa pagkapari, pagkahari, o pagkapropita sa atong Ginoo. Unang Diyos pinadayag, uno Diyos, nga gingharian sa mga pari. Ang simbahan sa Ginoo, gingharian sa mga pari. Tungod kay kita, nakaambit ka sa pagkapari sa atong Ginoo. Apan duha ka klase ang pari, kita gitawag nga common press, adunay kita gitawag nga ordained press. Motong ang mga pari sa atong simbahan nga sila ang may katungdanan nga mosaulog sa mga sakramento buluwaton diya sa simbahan. Sumunod nga itong mga pari nga mga ordained press. Huwag mo nang gipinlan sa atong Ginoo sa iyang dahon nga mapasaylog sala dinis kalibutan. Atong kining mabasa og masabot mga igsoon diya sa sulat ni San Juan Kapitulo 20, versikulo 21 o 23. Unsa may gingon? Mingon din mga igsoon sa 21, unya si Jesus mingon kanila pag-usap. Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa mahan. Ako sa magpadala kaninyo. Gisulti nga kiniyon niya, gihulpan niya sila o gingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kanawa. Sa pamusaka nga itong Ginoo sa langit, iyang gingnan ng iyang mga apostoles, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Sa ito pagitagaan niya authority. O gahong mga igsoon. Kaya ang Espiritu Santo, timaan man kini sa gahong sa Diyos. Kung sa may sumpay, kung pasaylo ninyo ang mga sala sa mga tao, di pasaylo kini. Kung dili ninyo pasaylo ang ilang mga sala, dili usab kini pasaylo. Perting karuwa. Nang pagpasaylo sa sala dinis kalibutan, higala ko igsoon, gibilin sa atong Ginoo, diya sa iyang simbahan, diyan ang mga apostoles, may unang kaparian, mga higala ko igsoon. So sa wapas sa musaka sa langit, iyang gingnan ng iyang mga apostoles, bayatan ninyo ang gahom sa Espiritu Santo. Kung kinsang sala, ang inyong pasayloon, dini sa iyo ka, pasayloon sa langit. Kung kinsang sala, ang inyong pasayloon, dili sa pasayloon sa langit. So diya, igala kung saan itong masabot, o batong makaro, nga ang gahom sa pagpasaylog sala, dini sa iyo ka, nga nasa itong Ginoong Jesucristo, iya kining gibilin sa iyang simbahan, iya sa iyang mga kaparian. Munang kamaturan, nga ngayon natong masayran. Munang atong simbahan, Katoliko, adunang itay sakramento sa kumpisal. Kaya ditugon sa atong Ginoo na kumpisang sala ang pasayloon sa kaparian, pasayloon dito sa langit. O kining katundanan mga igsoon, bugay na ning i-practice sa mga kaparian, bisan sa daang tugon. I-practice na ni. Ng mga pari sa daang tugon, bubuhat sa seremonyas alam sa usa ka tawo aron pasayloon lang yang sala atubangan sa Dios. Na ba tayo mabasa? Maro sa Levítico Kapitulo 6 versikulo 7 tugoy nga atong basahon higala kung so mingon dinhi. Unang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapas sa sala alang kaniya atubangan sa Ginoo o pasayloon siya sa iyang sala. Amen. Perting karuwa. Nang pari, igala kung son sa daang tugon, bubuhat siyang seremonyas alang sa sa katao, tubangan sa Diyos, aron pasayloon ang iyang sala. Kung ang katungdanan sa pari, mga igsoon, mulintad hangtod sa kanturan. Iksunod 40, versikulo 15, ningon din eh, kunya duyugi sila sama sa imong pagbihog sa ilang amahan, aron magalagad panako, ingon nga pari, hangtod sa kanturan. Kanawa. So ang katungdanan sa mga kaparihan mga igsoon, mulintad hangtod sa kanturan.
Sumuna nga sa daang tugon ang mga pari mubuhat serimonya sa usa ka tawo nga nakasala tubangan sa Dios aron pasayloon siya. Way kalainan niya sa santos nga kumpisal mga igsoon. Niya sa sakramento sa kumpisal ang pari nagpatiwala sa usa ka tawo nga makasasala katubangan sa Dios. Mingon natong Ginoo sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20. Pulo nga nagkatigong sa kungalan ana ako sa ilang kaniwala. So diya sa kumpisalan mga igsoon sa atong simbahan, duwa mo kabuk ikaw ang pari nagkatigong mo sa ngalan sa Ginoo. So na ang atong Ginoo sa kumpisalan. So di kay sayop ang sakramento sa kumpisal mga igsoon, biblical siya na pagbuot sa atong Ginoo iyang gitagaag katungdanan ng kaparian aron mapasaylo sa atong sala. Dili gahom sa pari ang makapasaylo sala kanato, kundi gahom sa Dios. Nahimo lamang silang instrumento aron ang grasya sa Ginoo mudagay-day ngamin kanato. Kaya ang mga pari, mga igsoon, sila ang gitagaag tahos sa Ginoo na magkatiman sa atong mga kalag. Ato nang mabasa diya sa Hebreanon kapitulo 13 bersikulo 17. Ngayon diya sa sulat sa mga Hebreanon atong basahon aron atong maklaro mga igsoon. Hebreanon kapitulo 13 bersikulo 17 unsay ingon? Para ang inyong mga pangulo muna atong kaparian ug tumana sila sa ilang mga sugo, ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pagatiman sa ilang sa atong sa pagatiman sa inyong mga kalag. Ay maghatag man sila husay sa ilang pagalagad sa Dios. Kanawa. So ang atong kaparian mga igsoon, may magatiman sa atong kalag ay maghatag sila husay ngadto sa Dios. So kung di ta madungol diya sa atong kaparian, di ta madungol sa simbahan, unsaon man pagatiman sa atong kalag. So muna kung kita Katoliko na kulang na dugay ng uwa magsimba panahon na nga nabalik pa igsoon modelo ta sa kumpisalan ay mga tagpasaylo sa Dios at tubangan siyang kaparian. Kaya mo nang kagustuhan sa Ginoo mga igsoon. Bisan si David wa man siya nagaristo sa Ginoo na ngayon pasaylo, niagi man siya katungdanan sa usag kasunugoon sa Ginoo nga si Akan, nga si Nathan, nga si David ngayon sa pasaylo katubangan kangitan dia katubangan sa Dios dia kangitan ngayon sa pasaylo munang gipasaylo siya pinagi minitan dili wa nga madungog ang pulo ang tingog sa Ginoo at nadungog niya ang pasaylo minatan nga gisugo sa Ginoo. Mingon si David kangitan 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13. Mingon si David kangitan nakasala ako sa Ginoo. O gingan minitan si David di pasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili kanya patyon. Ano? Wala mingon ang Ginoo. Wala mingon si David nga nakasala. Nagatubang siya sa Ginoo nga nakasala ko sa Ginoo kun dili gatubang niya sinitan. Nakasala ko sa Ginoo. O ang sinitan nagsulti kaniya di pasaylo ka sa Ginoo. Wa gid sa kadungog sa tingog sa Ginoo. Kun dili ang nadunggan ang tingog minitan nga usa ka suludoon sa Ginoo. Ingana ang kumpisal mga igsoon. Kung mga kumpisal ka sa pari, digid ninyo ng pari, nga gipasaylo ko ikaw sa akong ngalan. Wa gid. Kung sa igingol sa pari, gipasaylo ko ikaw sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Sa ato pa, gipasaylo ka sa ngalan sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Wala ka gipasaylo sa ngalan sa pari. Ang pari, nahimo lang sa instrumento ngayon ang pasaylo sa Dios mabot sa katao na naghinusol na mibalik sa sabakan sa Ginoo. So yan na. Ngayon si Barok. Yes, yan sulat sa Barok 1:14. Kumpisal ang imong sala dito sa pari. Dito sa templo. So kinsa may nasa templo, mao nga itong kaparian. Yan na. So biblikal mga igsoon. Dili siya buot-buot. Nga nang mangumpisal sa pari. Biblikal din siya. Wala man nag-ingon ang atong simbahan nga sayop
ang mga ayog pasaylo direct to God sa Ginoo. Wala mo nga ang atong simbahan nga sayop. Ang mga ayog pasaylo direct to God. Apan hangay na itong timanan nga nagsugo ang Ginoo nga moadto kag pari aron mga ayog pasaylo sa atong sala sa Dios. Kay kung atong i-compare mga igsoon ba, kanang mo direct to God pa sa Ginoo nga napuno kag sala, nagpuyo ka sa kasalanan sa atong kinabuhi, tapos mo direct to God pa tubagon ba ito sa Ginoo? Atong tanaw ng balang kasulatan kung sa atong madungog, kung mo direct to God pa sa Ginoo nga napuno ka sa kasalanan. Matod ba din sa Mikyas Kapitulo 3 versikulo 4, apan niya inigsampit ninyo sa Ginoo, bili ka mo nga tubagon, bili ka mo nga tagdon, kay nagpakasala man kamo. Tanawa. So kung kita nagpuyo ka diya sa naglulang ka sa sala, mo direct to God ka, di ka tubagon sa Ginoo. So dili ka kasiguro kung napasaylo ba ka. Kapag kung nabuhol ka sa kumpisalan, mga igsoon, kung sa may gingon story, napasaylo ko ikaw sa ngalan, samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. So klaro pataw na makasiguro ka na napasaylo dito sa Ginoo. Kaya mo nang suko sa Ginoo. Sa 1:20, versikulo 23, yung gigna ng iyang mga apostolis. Kung kinsang sala, ang inyong pasayloon din sa yuta, pasayloon sa langit. Kung kinsang sala, ang dili pasayloon sa yuta, dili sa pasayloon sa langit. So kung dili ka mabuhay sa kumpisalan, dili good kapasaylo ang atong sala. Kaya kay Katoliko man tayo soon, atong paningkamutan nga mabuhay ka diya sa santos na kumpisal. Kay sakramento ni Igsoon. Kumingin kitag sakramento, usa kabalahan nga timaan nga gimugna sa atong Ginoong Hesus aron makahatag og grasya kanato. So ang sakramento sa atong simbahan kabubuton sa atong Ginoo aron mahatag og grasya kanato. Kung walay lain gitagaad katungdanan sa Ginoo nga mo buhatag sa mga sakramento kundi ang atong mga kaparian. Sila lang ang mga kaparian lamang. So kinanglan nga mabuhol kita aron sa pagpakita nga nagpininood ka sa atong pagpaginulson. Kaya kung tinuod ka nga nagbasol sa atong sala, mga igsoon, mabuhol kita sa kumpisalan. Munang tinaan nga tinuod ka nagbasol, mabuhol kita sa lawas sa atong Ginoo ng maong simbahan. Kaya kung nakasala ka sa ulo nga maong atong Ginoo, nakasala po ka sa lawas. Amen? Mo ginatugtong mo na, di mo na makulang ang lawas sa ulo. So kung nakasala ka sa Diyos, nakasala po ka, napituhan ang iyong lawas na mga iyong simbahan. So kinanglan mo doon ka, makig-reconcile ka. Naman ang meaning sa sacrament of confession, sacrament of reconciliation nga, makigbalik ka sa Diyos. Munang isang yaw sa mga apostoles ng John, muna sa 2 Corinto, Kapitulo 5, na ang Diyos nagsubog na makigbalik ka sa Ginoo. Muning trabaho sa mga apostolis, muning gisubos Ginoo. Nabasa nato diya sa 18. Mingon din 2 Corinto 5:18. Gibuhat sa Diyos kining tanan, og sa usab ang nagpasiguli kanadto ngadto kaniya pinagi kang Kristo. Huwag yatagan kita niya sa malaratong sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Kanang tulong pasiguli mga igsoon, munang sa English, reconciliation, sacrament of reconciliation. Mao nga ng mensahe ng Diyos pinagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala mag-isip sa ilang mga sala, o yatagan kami niya sa mensahe kung saan niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. So ang mga apostoles gitagaag buleton sa Ginoo na unsaon pagpasiguli ngadto sa Dios kanato nga makasasala. Kanang tulong pasiguli sa English na reconciliation, muna ng sacrament of reconciliation. Busa niya kami ipadala ni Kristo ug samara
ng Diyos na Lord ang nangaliyupo kaninyo pinagi kanamo sa ngalan ni Kristo naghanyo kami kaninyo nga makikuli kamo sa Diyos. So muna nga panahon pa lang sa mga apostoles, mga igsoon, kining binayaton sa sakramento sa pagkumpisal o reconciliation gibuhat na sa mga apostoles. Ilang giawhag ang dalang katawan na makigbalik sa Diyos diya sa kumpisalan. So muna nga itong pagtulunan na sa Biblia wala din masupak kung ilang masupak mga igsoon ang ilang pagsabot na wala magpasakot sa simbahan na gitukod sa atong Ginoo. So inaot sa damayng panahon atong nasabtan na kining sakramento sa kumpisal, kining atong pagbuol niya sa kumpisalan sa kaparian, dili sa binuang, dili tinunto, kung dili kababoton sa Dios na sa balang kasulatan o na sa tibok na kamaturan. Balay ka ng Diyos sa ngalan, samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat Igsoon sa imong pagpatinaw sa usos sa mga sakramento nga din itagaan og dako nga gibugaton diya sa atong simbahan. Kawa may laing simbahan nga magapahatag dining sakramento ug wa koy mga pagtulunan gawas sa Katoliko nga niya ang pito ka sakramento. Kaya gatong iskutan kining pito ka mga sakramento na kani ang timaan diya sa isip balaan nga mga butang aron din may tuol kita diya sa itong Ginoo. Kay ug atong pag-iskutan kung kita mohangyo, kung kita mangayo nga wala ka mailhi, wala kadaduan nga di kita tagdon o di kita tagaan muning sakramento. Kaya gatong pag-iskutan kining sakramento kung dunay pito ka sakramento no sa kining dunay sa pito ka ang diya sa kaluwasan. Mani nga unsang pagkabot nato ang pito ka ang sa kaluwasan kung wa na to maila o wa na to masuod mao man ni ang sakramento. Kay tibaan man ni balaan nga timaan nga diin kita nahiusa o nasuod kita sa Ginoo. Salamat Igsoon sa imong pagpatinaw. Usa sa mga sakramento kining pakig-uli kon reconciliation. Kay kitang tanan puro mo na makasala. Kay ug atong pag-iskutan diya sa mga salmo matud pa Salmo 66:18 nagingon diha, kung wa pa isugid nako ang akong mga sala, dili unta maminaw ang Ginoo. Nan kita kay makasasala man ta, unya asa man ta musugid, buta didto kita makigsugid ngadto sa pinugyanan sa Ginoo, mao ang kaparian. Kay bisan diya sa karaang tugon, kung gusto ka magpakisayod sa kabuton sa Dios adto sa mga pari, kay pari lang mo'y maghatag diya sa kabubuton sa Diyos alang kanino. Malakyas 2:7. Salamat Igsoon. O karong mga panahon na niabot naman basin ug aduna pay medyo gustong magpatinaw pangutana kamo sa nagkadaiya nga mga pagtulunan na din padayag na diya sa mga magwali kining mga grupo sa Catholic Psychic Defenders. Kay why niyo pangutana nga dili subagon kay matod pa sa kasulatan, matod pa isang Pedro sa Pedro 3:15. Gusto nga gusto kang masayon o magpakasayon mo nang ginaingon diha nga niya andam ang mga Catholic Faith Defenders aron sa pagpatinaw o paghatag kanino katinawan diya sa kamaturan kaya aron ang inyong naligdan matagaan o kasulbaran. Kaya nga dahil damo kung gusto mo magpatinaw o magpakasayon kay niya kami sa matag Huwebes nagiin mapahayag o mapadayag diya sa nagkadaiya ng mga patulunan diya sa simbahan kay wa may laing tuyo sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo diya sa 1 Corinto 2
4. Gusto sa Diyos ang tanang taong maluwas at masayod sa kamatuoran. Kaya nga, kung atong pag-iskutan, utos sa mga kamatuoran nga diin gipaday gipatinaw o gihatag ang mga pagtulunan diya sa iyang simbahan nga iyang gitukod kining Iglesia Katolika. Kining purgatorio. O atong pag-iskutan kining purgatorio. Matod sa itong mga igsoon, wag kanang doktrina o kanang mga pagtulunan ninyo diya nag-iskutan ninyo kining purgatorio. Wa doon sa blang kasulatan kung Biblia. So, dyan wala. Kaya ka itong iskutan kining pulong purgatorio. Espanyol man eh. Muna wala din na ito'y mabasa. Based on pag nakadaiya nga mga basahon Biblia pananglitan sa English, wala niya. Sa Bisaya, wala po niya. Samot na sa Tagalog. Kaya kining pulong purgatorio, Espanyol man. Pero kung atong paklion o atong basahon dahil sa nunaan eh. O ato ng anong ato pamang lisod-lisod ng atong pagpangita din ng pulong purgatorio, ato na lang kining hubaron dahil sa atong pinulungan mo kining. Ang purgatorio mo kini ang isip, linisanan, lugar, kahintang na din pagalimpuhan. Kaya kini purgatorio, nabahin kini sa duha ka pulo. Purga means pagalinisan. Unya kaning turyo o pagkanil kalugar, dapit kahintang na din ito pagalimpuhan. O gato ko nang itibuok kini nga pulong linisanan kahintang linisanan. Naa pa ni sa blang kasulatan na diya sa Isaias 4:4 kung sa may naitatik nga pagalinisan ng mga kalag. Muna nga kay naman pagalinisan ang atong mga kalag. Kay kung ka na mo tupang ta sa Ginoo matod pas pinadayag 21 o 27 na nagkanayon niya. Walay makasunod sa ginirian sa langit bisan dunay damayng mansa o bakak. Muna nga ang pagalinisan yun. Muna nagpasalamat ko nga dunay pagtulunan kong doktrina sa Iglesia Katolika. Kay matod pa diya sa blang kasulatan diya sa Salmo 7:11. Kay ang Diyos matarong nga maghuhukom. Muna nga ihatag niya ang husay, ihatag niya ang sibok sa imong nabuhat, sa imong lawas nga dinhi sa kalibutan. Dautan man ka o maayo ba? Kung ikaw dautan, ibutang ka dito sa kahintang diin angay po nimo. Kung ikaw matarong, ibutang sa kahintang tuwa po sa hayahay nga kahintang na tuwa sa langit. Nani nga, huwag itong pag-iskutan, kitang tanan, nining kalibutan. Mamatay man ta. Ang tao mamatay makausa, matod pa niya sa Ibro 9:27. Ang tao mamatay makausa, hukom dayon. Nan, unsa man ang hukman sa atong Ginoo, ang atong mangkalang. Kay matod pa sa Ecclesiastes 12:7. Nagdanayon diha. Nga ang atong lawas, kay gikan man sa abog, o yuta, mabalik po sa yuta. Apan ang atong espiritu, mabalik nga po sa Diyos nga mo'y tagiya nila. Na ano ka itong pag-iskutan? Sa hukman man, natubang man ta, na sa itong maghukom sa Ginoong Kristo. Matod pa ni San Pablo sa 2 Corinto 2:5 days na nagkanayon diyan. Matubang kita sa tagsatat sa hukmanan ni Ginoong Kristo. Pusa, tagaan kita, kay kung doon natay isip mga kawian o mga kasaypanan din sa kalibutan, at tumanggita dito sa Pisuhan, Paingon. Apan kay niyaman ta sa Espirituhanon, at tupot tayo butang, diya po sa angay na to dito sa at tupata sa purgatorio,
ato bata sa impierno o ato bata sa langit. Nan kay matod lagi giningon diha nga ang Dios matarong nga maghukom malagi. Muna nga ihatag lang niya ang iyang hukom say sa atong binuhasan. Kay ug atong pagkasutan ng sala di malagsama. Adunay sala nga musampot sa kamatayon. Ug aron may sala nga dili musampot sa kamatayon iyang po pa. Kay matod pa diha sa 1 Juan 5:16 o 15:16. Nadiin adunay mga sala nga iyang po pa. Nadiin makaampo pa kita. O kay patay naman wala laing nabampo din kundi kita. Kay kita naman ang niasat kalibutan nga diin magampo alang nitong usa ka makasasala nga kalag. Nan kining sala karon asa man kani gibutan mo ni karon nga naa karon diya sa purgatorio nga kahimtang. Kay sa ginayon ko na ang sala adunay mosampot na sa kamatayon mao katong sala nga mortal. Pero kining mortal nga sala wala gunay isip kaluwasan. Kay ug atong pagkasutan matod diya sa pinadayag 20 gis nga kanayon diya nga ang sala nga din ikamatay na tinwa na kaluwasan mao man to ma-inferno mao to nakasala sa mortal. Kay mortal adunay tulo ka kondisyon nga din may mong mortal nga di na gud sa mapasaylo. Naibalo ka nga din grabe nga sala unya na konsensya nimo na hunahuna nimo nga imong tibok nimong konsensya naibalo ka unya dibuhat pag nimo mo ni karon nga kanang sala mo na nang gitawag og mortal sin nga sala na gud dili mapasaylo. Ug niyon ang atong Ginoo diha nga doon na maligay sala sad nga ikapasaylo pa nan kan sa nang kantanga mo ning kantanga naa sa purgatorio naiampo pa. Kay ni patumbingay o ni hatag pa ganing mga pagtulunan kung ikaw katoliko karon kung mga di magigalabi na magrosaryo ka kaning krido sa mga apostoles o sa may gatuan ay Ginoo sa Kristo dito sa nangamatay. Ganang gingon diya sa 1 Pedro 3:18-19 si Kristo namatay sa tawhanon apan ibanhaw siya sa espirituhanon kung ang iyong espirituhanon nga kaintang miadto sa mga nabilanggo nga mga kalag o iya kining giwalihan. Man, o ba itong pagkasutan paghamingon diya nga kay namatay lagi sa Ginoong Jesucristo gamit ko dito sa nangamatay ang nangutana din nga kung sa man itong kaintang nga din gato na Kristo giwalihan niya ang nangabilanggo nga mga kalag paghamingon diya nga ang impirno ito ba? Pero sana skiniyo na kusunahan ang impirno karon kalayo nga wala na itinutuban ang kasakitan dito ug wa na kaluwasan. Og bingon ko karon sa langit to ang langit di gyapon to kay way kalayo ang langit sa lipay nga walay katapusan o tinutuban nga kalipay. Nanon sa mato mo tong purgatorio. Kaya ang purgatorio mawag ko itong linisanan sa mga kalag na di na bilanggo na diin ato pang katabangan ato pang pag-aapuan kay ang Diyos lagi di man gusto na diin ang katawhan niya na iyang gigugma na maadto dito sa silot na walay katapusan. Muna nga kini mga pagtulunan diya sa katoliko kaning purgatorio dako kaning kahimuan ug ato kaning matagaan ug dakong gibugaton diya sa matag kutlo katong kinabuhi di ta magakumpiyansa kay kining atong kahimtang dinhi sa kalibutan kung untang atong mga kasakitan mao sa kining atong purgatorio may na kay mayuntang anong purgatorio ni nato aduna pa may kaluwasan kay purgatorio kwalipikado na naitay mo sa langit pero hingpiton pa lang kanya mayuntang kining purgatorio kung kanang sa panahon na din kay sa pinagsapaman tong Ginoo din sa kalibutan nga din mamatay ka usa sa hukom dayon mo tong particular kung judgment kung pinagsa pero doon ay maabot ng panahon nga din ano na ba general judgment mo tong katapusan na iyang dibahin ang duha ka isip kahintang sa iyang katawan
Atong mabasa ka na diya sa Matthew 25 na giyon diya nga bahino niya diya sa iyang gisimbulan ang kanding o ang karnero. Ang karnero mo kato paingon dito sa langit ug kadtong kanding paingon dito sa purgatorio. Busa ibon ato kanang kamandungan ning kalibutan nga ato kaning tagaan og dakong gibugaton kining purgatorio kay kining purgatorio nga ginagmay lang kini apan kung kana di nato tagaan og gibugaton sa paghinusog ug paghatag isip pagkumpisal nga ato pang nabati karon kini makapaganoy nato ngadto dito sa building inferno nga silot nga walay isip kinutuban. Nga ison o kining atong mga nagkadaya nga mga pagtulunan kamaturan kini kay kining mga pagtulunan nga amo karong di ginasangyaw o ginapatinaw usa kini sa mga pagtulunan diya sa simbahan nga diin gidumala sa mga kaupungan sa mga kaparian kaobispuhan o gani niya pang mga pagpanugot diya sa Santo Papa nga mo'y isip pulit sa atong Ginoo nga din mo'y nagdumala diya sa panon sa katawan diya sa kalibutan. Kuna nga kini mga pagtulunan na kay siya may nagtumikad sa magisterium. Kani magisterium o kato ko niya buo kani ang Supreme Court nga mohatag og mga isip hukom o mga paghatag sa tinud-anay nga klaro nga isip paghusga. Mga watong pagkaisutan kining Iglesia Katolika sa tanan namong mga pagtulunan aduna doy among utilidad kay matud pa diya sa palang kasulatan ang unang gitagaan og may otoridad ang una po niyang isip Santo Papa nga si San Pedro. Pero may yun si San Pedro mo yung unang gitahasan kaya itong pagka-diskutan si San Pedro sa iyang kinabuhi kaya nahimo na siyang isip pinili nga tao nga isip usa sa mga apostoles matod pa sa San Juan 21, 15-17 o sa may nag-ingon diya na Pedro na idugma ka ba kanako wala nga katulog ito o ngayon din siya nga sayad ka Ginoo nga bigugma ka ka o sa may tubag sa itong Ginoo at umana ang akong mga karnero pinulumig doon walay karnerohan ang atong Ginoong Jesucristo. Ang karnerohan nagdiskutan diya matod sa mga salmo sa 79:13. Ang karnerohan nagdiskutan nagrepresentar mo ang katawan sa Dios. Wala lain nga gitahasan gitagaan o pagdumala sa iyang katawan mo sa San Pedro. Wala nga katong pagdiskutan wala lain nga simbahan nga diin gitugutan sa may katungod sa pagsangyaw alang da sa itong kaluwasan kundi ang Iglesia Katolika lang. Ato mabasa o ato magtagaan o isip pagpatinaw sa nagkadaya mga kasaysayan ilagay na din sa mga standard references kaya kini mga standard references wak magkanigi dapigan kundi nasa tunga aron sa pagpadayag sa nagkadaya na din mga tinuod na mga pagtulunan o tinuod na pagmatuod din ilang mga ginasaysay. Mga basin ikson nagduna pa'y magpatinaw yabaman kay hadulo sa ng oras na mitas niya pa mga sulugon sa Ginoo na diin matag kaninyo sa katinawan. Mga pauda na Tunan mo na? Ato ka rin. Huwag mga utan ha? Tawag ta sa okay, may hapon mga igsoon. So karon atong tiwason katong niaging witness no, nay nangutana sa laing tinuohan. So 12 man ni ka pangutana, so atong ginahinay og tubag. So karon naitulo ka pangutana gikan kani ni Brad Zico Opala. Wala siya nagpaila unsa iyang sikta.
Pero mao kini ang hakit sa mga Roman Catholic faith defender nga motubag sa pangutana mahitungod sa transubstantiation. So mao kini ang hakit gikan kini ni Brad Zico. So wala sa nagpahibalo mga igsoon kung unsa yang sekta. Pero yang pangutana mao kini aron nga gipuyon ako mga igsoon nga dinhi pangutana tungod kay naa among mga kaigsuonan nga dunay mga nagkadaiya nga tubag sa maong pangutana. So bro, mao ni ang pangutana sa gikan ni Brad Zico. Kung si Kristo presente gayud sa pan og bino nga mao ang yang lawas og dugo, ang yang pangutana nganong kinahanglan pa siya sa simbahan, tabernakulo o monstrance? Dili ba ang Dios all present man? Daan pasabot nganong kinahanglan pa sa ibutang sa lugar kung ang Dios omnipresent? Santo pa walay specific na lugar o walay kanabi taong dili nato mabalaan kung unsa yang kung asa sa kapuyo. So man nagipasabot din So kinsa may mo tubag? Mayong hapon tinato din sa Lumbos Tabon, no? Daghan kayo ang mga delegasa sa Espiritu Santo. So patubag niya nga maong pukutana. Tinawag na siya nga ang Diyos nga mo si Kristo anaa sa tanan dapit. Kung tanaw niya sa balang kasulatan, Jeremias 23, versikulo 23, ang Diyos anaa sa tanang dapit. Ang pangutana nganong naaman ang kanang Diyos nga si Kristo diha sa tabernakulo sa simbahan nga Katoliko. Niya mga igsoon, pagtulunan ni Kristo nga siya mao ang pan sa kinabuhi, mao manggali kana siya nga kalanon sa atong kalakyan siya diha sa simbahan sa Katoliko. Anaa siya dihay tabernakulo, din siya magpuyo aron katong panahon sa misa ang dili mahurot diha sa pagkalawat sa mga tao, ana ikabutang diha ang iyang lawas. Kung tanan na to sa karaang tugon, asa usay timailhan sa presensya sa Dios para sa mga Israelita diha sa arka sa kasabutan katong kaban kadil gisudlan sa duha ka papan nga bato nga gisulod dinhi sungkod ni Moises nga nanahod o katong mana din mo'y kalanon sa mga Israelita. So pinagi diya sa arka sa kasabutan diya ang presensya sa Diyos. Naa siya sa tanan dapit apan adunay specific nga lugar nga iyahang mahimutangan diha sa simbahan. Sa sama pa kaagi diha sa simbahan ni Kristo nga mao Katoliko, ana siya diha sa tabernakulo. Muna mga igsoon, diyo na siya omnipresent na sa tanang dapit apan aduna siya sa proper nga butanganan diya sa simbahan nga mao ang tabernakulo. Kung iskot tag tabernakulo sa karantogon ana usab ang tabernakulo diya sa simbahan. Ngano sa panahon sa mga Israelita diin magbalhin-balhin sila, magtukod ang mga Israelita og tulda nga tagbuanan diin na diha ang wala dapit ang tabernakulo nga mao ang arka sa kasabutan nga gibutangan niya tong duha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo sa Dios. So diha sa tabernakulo sa simbahan nga Katoliko na diha ang specific na presensya sa atong Ginoong Hesus Kristo. So kini mga igsoon, dili man kini masabtan sa mga dili Katoliko. Ang ilang pagsabot ini wala layo ra kayo, taphaw kayo apan diha sa pagtulunan ni Kristo kini nagsabtan pag-ayo kini sa mga sumusunod niya o kini siya diha pinagi sa pagpangulo sa mga kaparian nga mga gitugyanan sa atong Ginoo. Ang tabernakulo diha sa simbahan Katoliko di na ang presensya sa pan sa kinabuhi nga mao siya mismo. So kanang mga igsoon, ako'y katubag niya na ngali kung napay kapalo pa na mudulan dinhi dili magpanuko kanya naman aberto among namisa rin So dahil salamat mga hapon. Di ba manananggal mo? Mo ba na ba kaigsunan? Nga ang lawas
ni Kristo, nga mao ang iyang simbahan, si Kristo ang ulo, dili na siya mabulag. Mao na nga naa siya sa simbahan. Sus, naglibog-libog, kagin mo siya magalingon. Respond ko Lucas 1:37, walay dili mahimo sa Dios, mahimo niya ang tanan. Kaya ang una-una sa Dios, dili mo para sa itong una-una. So, ana lang igsoon. Mura nga ako tubag igsoon. Next question. Okay, salamat. So, basin mo dugang si Maestro ini. So, palihog ko. Okay, daghang salamat. Nindot kayong pangutana. Nga ang ilang may God, nga ang Diyos omnipresente naa sa tanang dapit. So kung mayon sila, kung mayon pa, nga naa sa tabernacle, naa sa simbahan, murag gikulong na to ang Diyos. So mayon ay tag-simbolo ra na. Pero wala may doktrina sa simbahan nga kana simbolo ra. Kadili man gina simbolo. Kaya pag ingon ni Kristo diya sa Juan 6:51, mayon si Kristo nga ako ang buong tinapay nga nanaog gikan sa langit. Kinsa ka tumukaon kanako, ako magpuyo diya kaniya, ug siya magpuyo diri kanako, ug aduna may kinabuhing dayon kining tawhana. O panahon ko sa katapusan adlaw. Nga tinuod na dili man na simbolo. So murag ilat ang gibitot ba? So ato na lang ipatinaw pa kayo nga pag-ingon ni Kristo, kini mao nga akong lawas. So aron matinawan pa kayo, ato pangutanon, asay tinuod nga lawas, ang naghawid o ang gihawiran. Ibugat mo ni. Kapag ni Kristo, kini ang atong lawas. Pangutana, asay tinuod nga lawas ani, katong naghawid o ang gihawiran. Tubag, pulos na tinuod. Katong naghawid mo itong gitawag na ito, ontological, historical body of Christ. Ang iyang pagkasiya, tinuod. Katong iyang gawiran, gitawag na ito, body of Christ. Sacramental body, tinuod yapon. So pangutana, asay tinuod, pulos tinuod. Ang imo lang pagsupag-supag, boywa matinuod. So daghan naman kayo tubag. Napatinaw naman siguro nato pa kayo. Sunod na pangutana. Okay, salamat sa mga tubag. So, follow-up question. So, maning pangutana, Brad. Kung tinuod nga si Kristo anaa sa ostiya, ang pangutana, Brad, unsa daw ang mahitabo kung makaon ang ilaga, ang irit kung mahulog ang ostiya? Diyos paghapon na. Maluwas pa ang ilaga o madisikret pa ang Diyos sa pagkahulog sa simento. So, unsa may inyong tubag? Hello. Naunsa naman ni hulog na sa simento. Wa ka kabaloy pangalawat sa mga Katoliko. Dunay kanang gisalo din ha. Dunay gisalo ka plato. Naisalod para dili gyud matagak. Pero ganti nga natagak gyud ang pare o alim minister mukuha gyud ana unya iya ng kaunon. Nga naman tinuuray na nga lawas ni Kristo. Gani scientific na lang. Mumho na lang diya sa plato. Pusong palapagay isod sa chalice unya inumon sa pare nga naman bisan gamay nga pipit lawas na sa Ginoo. Pero aron manindot kita tagaan tagag usa ka istorya, pero pinindutan nga istorya para atong matuo pag-ayo unsa day ang santos nga Eucharistia. Dunay usa ka batanon pang pare. Hello. Sa sige ng misa nagduda siya na kini binuang. Nga naman, sige sa ingon, lawas ni Kristo, pero wa man yun. So nagduwa-duwa siya. Nakaingon siya nga gibinuangan rin ako ang mga tao. Binong ganigsuon, nga nag-resign siya sa pagkapari. Nagpadala siya sulat, nagto siya obispo, nga maundang siya. So gipatawag siya sa obispo, unsay rason nga maundang ka? Ngayon siya, nakonsensya ko sa akong pag-iyad sa mga tao nga lawas ni Kristo. Kung hindi manginitiyor nga lawas ni Kristo. Ngayon ang iyang obispo, bakasyon sa kadito sa monastaryo. Pagpamalandong, pumanso sa kabulan, balik din ako. Katong di mo sab ang imuhang desisyon, ako kang tugutan nga mag-retiro. So, dalion na itong istorya, santang natulog sa alas 3 hapon, tunay ni tawag niya. Ang ngalan atong maong pari Victor man. So doon ay tawag niya niyon Victor. Nitibakuha siya pagtanaw niya ang ato man Ginoong Jesucristo. Kana gilarawan bulagway das divine mercy. Mo magiya nakita. Ngayon siya, Lord kanong niya magalord. Ngayon dayon ang Ginoo Victor nganong gibihaan mo ako.
Ngayon ta, sorry di ka Lord. Di magkukutuo nga naa ka ning ostias. Sige kong ingon nga lawas sa Kristo, di magkikumutuo. Ngayon ang Ginoong Hesus, Victor, patagamay sa imong pagtuo. Kaya naman Lord, mahimo galin ninyong tao nga ang trigo, hinuon ninyong pan, ang ubas hinuon ninyong bino, ako pagha nga Diyos, mago. Ngayon na, Victor, di ka Lord ba? Pero akong pangutan na Lord, kada ko ni mo Lord, unya musigo ka ng ustas na gamay kayo? Musigo ka? Ngayon din ang Ginoo, pastilan ka ni mo Victor, pagkagamay sa imong pagtuo. Tindog ya Victor, tindog, unya abrihi ang bintana. Mitindog si Victor, gabrihan ang bintana. Sana na Lord, na-abri ng bintana. Inyo na Ginoo, kung sa imo nakita dito, sa nakita na ko Lord, ang iktarya ang kalubian, ang mga baka, nakita na ko. Inyo na Ginoo, nasuhog ka na sa imong mata ng gamay kayong mata nimo, nasuhog ka ng mga baka o ang iktarya ang kalubian. Ako pagha ang di makasudo ng ostias, na Ginoo man ko. Inyo na si Victor, dito Lord ba, pero usa man lang Lord, usa man lang. Asa man ka aning daghan kayo nga ostias Lord, kaya ikugklo asa kanini, kaya kung mahibawaan ako nga naa kanin, ako nang unahong pagkaon, kaya ikugklo Lord, asa ka ninidaghan kayo ostias. Ngayon Lord ang Ginoo, Victor, pagkagamay sa inyong pagtuto. Wala ko anong sa amin Victor, ikuha ni Victor ang sa amin, ngayon si Victor, Lord, kaya na sa amin, kung saan ka man ngayon ang Ginoo, ibundak, pagpundak ni Victor, bang! Nala Lord, nabundak na. Ngayon na Ginoo Victor, tutuki ang mga salamin nga nangabuan. Ngayon na si Victor, Lord, na ako sa bisang labing gabay nga salamin, ana ako. Ngayon na Ginoo, naaasab ko Victor, bisang asang gabi. Muna igsoon, higala, hinaot na tinawan ka sa imong pagpangutana ng Diyos omnipresente, naa sa tanang dapit. Kunya, ang sumpay ato na lang unang hutubag, nagbalik-balik ba daw ang pagsakripisyo ni Kristo? Kausara si Kristo may halad. Kunya niyon si Kristo, Lucas 22:19, do this in remembrance of me. Buhatan ni aron paghandom ka na ko. Munang simbahan Katoliko, kada adlaw na imisa nga naman, aron paghandom sa Diyos. Mamoy nagluwas sa atong kasalanan. O dinihira ko tanan, dagang kay salamat. Okay, salamat. So, kinsay mo dugang? Nay mo dugang? So, wala. So, Mike, so, napo ko'y gandam nga tubag. So sa ingani nga klase nga pangutana mga igsoon, gitawag kini og philosophical nga pangutana sa mga pilosopo, so tupagon sab nato kini sa insakto nga pangutana bisan philosophical kini nga pangutana. So ang iyang pangutana mga igsoon, kung tinuod kuno nga si Kristo ana sa ostias, unsa kunoy mahitabo kung mukaon ang ilaga, ang iring, kung mahulog ang ostiya? Diyos par gyapon daw na. So ang atong tubag mga igsoon, nganong mangutana pa man ka, nganong mangutana pa man siya kung Diyos paghapon na, kung aduna sa pagtuo sama sa atong ingon sa atong igsoon nga si Brother Winnie, mao nga kinahanglan gayud og pagtuo. So kung mukaon ang ilaga o iring pangutana, niya apil ba di ay og linya ang iring panahon sa ating kalawat nga abogon magali na sa mga tao, maadlok magali ang iring og hilamon, labi na kung dili anad. Kung naagyan ang ilaga o iring makakaon sa ostias, kung ang maong ostias gikonsagrar sa pari sa panahon sa misa, wala nagpasabot nga ang presensya ni Kristo sa pan ug bino nga nahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo nawala. Samot na nga wala na bisikret ang presensya ni Kristo sa ostias kung ugali nahulog kini sa simento. Kung kabantay mo mga igsoon, doon ay picture sa Facebook o sa ka-altar boy nga napicturan nga iya gyud gikawon ang tinapay bisan kini nahulog kini sa simento. Iya pagali nga gibidaan kay nagtuo siya nga dunay mga particle nga mitapot sa simento sa dihang nahulog ang mga ostias. Kay lagi ang substance sa pan nga nahimong tinuod nga lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo. So wala kini ma-secret mga igsoon. So ang presensya ni Kristo sa dihang ang ostias nahulog sa simento. So mao kadto ang pangutana sa ato igsoon, kay gitubag naman ni Brother Winnie Mingo ang follow-up question nga may tungod sa re-sacrificing ni Kristo. Og salamat sa maong pangutana. Og salamat usab sa mga nagtubag sa maong pangutana nga ako makaigsunan ng mga Catholic Faith Defenders. So karon ipadayon ang pagtima sa atong igsoon. So atong ihatag ang mikropono sa atong MC karon nga gabi na. Wala na. Duwara.
Oh, ito ba? So napay mo tema? Katapusan nga mo tema. So atong tawagon si Brad Marcelino sa iyang katapusan nga tema. So Brad, ikaw na mo tema, Brad. Mayong gabi sa kanatong tanan ni una sa atong pagpinibaya sa amahan sa barangay Honorable Kapitan Alexander Coralba, sa tanan niyang mga kagawad, sa tanang mga kapulisan, kabumiruhan, kanatong tanan nga niya dinhi sa Tabo sa Lumbia. Kini nga akong pagkagisugutan karon may tungod kini sa kining bino. Ha? Ada. May tungod kini sa bino nga ang atong mga pinanggang mga igsoon, kanunay mo kundi na nga mga Katoliko dili makasaka sa langit kay naa diya kasagaran nga palahubog. Mao may hinungdan nga sa ilang pagtulunan bawal ang moinom og bino. So sa ilahang pagkundina sa mga Katoliko nga lisod malangit kay kasagaran mga palahubog mo inom og bino namo kini mga ison. So kamay lang tinuod ba nga ang mo inom og bino dili malangit? Ang tubang mga ison dili karat tinuod. Tanaw na to ha, ang makahimong dotan sa katao kanang naglunok niya sa pag-inom og bino. Mabasa nato na sa Isaias kapitulo 5 versikulo 22. Allow katong mga tao nga dili mo sibog og hagiton og inom. So na mga ison nga ang hura-hura nga ang kinabuhi na ng mga tao inom ang iyang kalipay. Unya diya sa Panutyon kapitulo 20 versikulo 1, ang bino makahimo kanimong sabaan o buwang-buwang. Unya diya sa Nahum kapitulo 1 versikulo 10, ang mga palahubog at opon sa kalayo sama sa sapinit. Na delikado mga ison, apan hinahinayon na to kana siya pagpalutaw may tungod sa bino. Ang bino tanaw na to sa kahaan pang panahon sa mga Israelita. Ang bino kabahin kini sa ilang kinabuhi. Daghay kayong mga teksto diha sa Biblia nga ang bino gikinahanglan diha sa ato ang kaugalingon. Karon dinita sa bagong tugon, tinuod ba nga ang inom og bino may perno ang tubag? Dili. Kay katanaw na to sa sulat ni San Pablo 1 Timoteo kapitulo 5:23, nag-ingon si San Pablo ngadto kay Timoteo, inom usab og jutang bino, ayaw lang lunlon tubig, sanglit nagsigi ka malag sakit. Kung tanaw na to kini mga ison sa science ha, sa pag-eskwela unsa may kapuslanan sa bino sa atong lawas. Ang bino mao kini mosulog diya sa mga dead cells sa atong lawas. Unsa man kini mga dead cells? Silbi basura na kini sa mga selula sa atong lawas. Sama panalit sa kaspa, bugas-bugas. Unsa pa diya kuan? Sama sa kini sis. Kana siya na mga dead cells kana siya. Kung kana siya dili masulog uban, muna mo ko sa daog sakit. Sis, hubag ko sa kanya. So kini siya, apan balik kita sa bino. Sa ibang padayon, kung magkakaon og tani ang usa ka tawo, kung mo inom na siya og tubig, adunay tendency nga siya magkalibanga, magkatakata ang iyang tiyan. Kaya naman, ang mga pats nga nakaon dili kana siya masulog pinagi sa bino.
Ha? Kinahanglan mo te kita og bino. Kaya naman, sama sa mga panahon, muhingilin kini. Apan, kung masobra ang pag-take sa bino, mao kani ang mamahimong dautan des kinabuhi. O sabi dili dautan ang pag-inom og bino. Ang nakahimong dautan ini, kung masubraan kini, nahimo na kini habitual diya sa atong kinabuhi. Kung tanaw na ito mga ison ha, mayroon na ito mga pinanggang ison nga mga Katoliko, dili ba kasulot sa langit, kailangan magyapon na sa basaw sa grasya nga mga palahubog, dili makasulod sa kiging sa langit niya mga ison. Sa orang milagro sa ating Ginoong Jesucristo dito sa kasal sa Kana, ang 5 katadyaw nga tubig gihimo niyang bino nan kundautan pang pag-inom og bino, wala og kinibuhatan ni Kristo kaya naman makadaot man sa panglawas sa tao. Ha? So kini ang unang milagro unya sa iya usab nga pagtulunan nababasa niya sa libro ni San Juan, ngayon siya, ako ang pan nagikan sa langit, ang mukaw ni pan makabaton o kinabuhi, ang pan nga akong ikahatag bawa akong urod ang mabuhi ang kalibutan, ang mukaw sa akong urod o muinom sa akong dugo mama makabaton kinabuhi dayon. Usap na siya pinagi niya sa panugbino ang tao mabuhi pagutana katong dili mo inom og bino, sigurado bang dili ba imperno? No, mga ison, imperno gihapon. Ngayon, dili lamang diha pinagi sa bino mo imperno, pinagi usab diha sa mga daotang binuhatan sa usa ka tawo. So, pagpatinaw diha sa pag-inom og bino, ang pag-inom og bino dili daotan. Kaya ano, ang bino makahatag og kalitay diha sa usa ka tawo. Kung usa ka lemon i-advertise na diha ang tugon, drink moderately. Ang pag-inom diha sa igo-igo lang nga bino makaayo sa lawas. Osmona ko ang makadaot sa tao kadtong kinabuhi niya nga bino mo ikalipay sa kinabuhi. Sublihan ako sa Isaiah kapitulo 5 versikulo 22, mo kini nakapahimong alaot sa usa ka tawo. Apa na pag inom og bino, chupa lang na makaayo kini sa lawas. O hinumduman na ito. Hinumduman na ito mga ison ha. Sa Mateo kapitulo 11 versikulo 18-19. Mo kini ang urod niani si Juan nagpuasa o wala mo inom og bino, giingnan sa mga tao panawa kining tawana, giyawaan kini. So si Juan nga wala mo inom og bino, giingnan sa mga tao, giyawaan. Unya niani usab ang anak sa tao nga si Kristo, miinom og bitaon, giingnan usab sa mga tao panawa kining tawana, palahubog og ulit sa pagkaon. Ang pangutana mga ison, asa ka manini sa dili mo inom og bino nga yawadon o mo inom ka og bino nga Diyos nun. At dili mo ka dili ingon nga ka mga ison, ano na itong dugtukan kini Mateo kapitulo 11 versikulo 18-19. Mabasa niya, ikaw na minagkaroon kuna na Biblia, halapak niya ka na sa inyo ang Biblia, inigulin ninyo. So kini mga ison nga ang tao nga dili mo inom ingon na Biblia, yawanon nan kaon kung diya sa simbahan ang panulo ninyo dili mo inom og pino nan mga ison, yawanon usab kamo. Kaya naman ang usan sa pagkaluan ni Kristo nga yang dugo mawag ang bino naghihimon ng dugo, dili kinaingon nga sukwahi niya sa pagtulunan sa ating Ginoong Jesucristo nga naa sa simbahan. Kamo wala mo sa ito diya sa Santos na Eucharistia na sa Santos na Misa sa simbahan, mabuta ka nilang mga ignorante. Kamo diya sa pagtulunan sa simbahan Katoliko na kanunay ang bino diya sa pagkonsegral ka na sa pare na himo ka lang tinod dugo o lawas si Kristo ha ang panog ang bino. So kani mga igsoon, unsa man diay katulungan sa ato mga igsoon, mao lamang ang kanunan
pangatake, pag negative na sa pagtulunan sa simbahan ni Kristo. At ang pangutana, tapusan. Ang yawa, bueno ba o bueno? May nga, dili, nang ikaw na mino, kundi kami na magbino, ikaw sa kasayawa. Ulbo na ko, ang makadaot, diya sa kaugalingon sa sakatao, mao lamang ka ng paghubog-hubog. Kunya kung maghubog-hubog, busantong sa gutok, maghubog-hubog pohol. Di ba mga ison? Kunya, di pa yung musiba, akala siya, siguro na, apan diya sa kinabuhi, kanunay, mukalawat, sa unod, sa itong Ginoo, niinom, usab niya sa dugo ng Kristo, pinagi diya sa pagkonsagal, sa pare sa Santos nga Eucharistia, sa parang binungato sa lawas o dugo ng Kristo. So, kini mga ison, pagtulunan, apan ikaw nagkabati ka diha, nagpabilid kang matika diha, sa pagtulunan ni tudlo sa mga palanggan ng ison, nga dili mga pare, mga ison, may sugot kitang sarili, pag-abot sa katapusan sa itong kinabuhi, malag makalilitan sa kaghaan sa langit, kung dili, malighupaw kita gato sa lagot mga kalayo sa inferno. Pagalawan, walay negative na musaka sa langit. Usa dapat musabot tari. Negative, kanunoy magsupak niya sa pagtulunan sa simbahan sa itong Ginoo sa Kristo. O mo ipatigbabaw des kasing-kasing o kunahuna ang pagtulunan nagitudlo sa itong mga isang gadili pare nga nag-title pastor sumpayan sa ngalan nga sukwahe niya sa pagtulunan nga gidubala sa mga kaparehan na sa simbahan ni Ginoo sa Kristo. Mga isang dili kini amo niya pag-atake ko dili magpatinaw sa mga lubog na pagtulunan sa itong mga isang dili katoliko kung saan kami kiniduteron ang matuod na magsasangyaw dili mahadlok pagbutyak sa kabaturan mao magkini mga ison si kinsabay ikaw na kaon nga nakabati pwede mo ani kanini muwali ka ipabato na pagtulunan ninyo Lumayon. So, dili ba ang patuloy sa pagkatoliko? Ayaw hadlok. Apan, kung ikaw mahadlok, na mga igsoon, nagtibaan ka na diya, nga ang pagtulungan ng itudlo usap diya kaninyo, dili ka na matuot. O, ini, sama sa oho nga nito, kumantag kilato, pagdalog-dog, walay damot. Apan, diya sa simbahan, nagito ko ni Kristo, magwali, magputyan sa baturan, mutubag kunay pangutana. Apan, kung walay kaison sa pagputyan sa kabaturan, mga igsoon, angay natong hinuktukan, angay natong pamaladungan, ang nagdumala sa simbahan nga dili katoliko, ang mga sako pusat nga dili katoliko, kamaingon, anindot kaayo mo pasabot si pasto, may tungod na sa Biblia, samtang sa katoliko, dili pasabot sa pare, o niya na mga isol, para mga pangutana, muna ulit ato ito ang lamisa na mo, kaya ang among grupo, mo kaya ang mag-mission sa pagpatinaw, pagtubag, sa mga pangatake, sa atong mga palanggang igsoon, kaya umiabotag sa 60,000 kapin sa mga denomination o simbahan. So kini akong lima kaong gabiho na mga igsoon, dili kini ingon pagpangatake, may tungod kini sa bino. Kadin ang mga Katoliko o yung kasigang minom. Sa katapusan, adunay magsoon nga Katoliko nakabig na sa pagtulungan na born again, kinapit kato sa baguhan ko nga birthday sa iyang anak ningon kato kayan dili ko mo tambong nilang birthday kay kahilayan kanang birthday o sa badik kaluokan na sa mga Katoliko. Pangutana, pinaubar nga pagtulunan sa atong mga palanggang igsoon dili ngano kangayo dia na dia ang pag-inom kahilayan. So kini mga igsoon, sa katapusan punto ang yawa dili mo mo pino, ikaw sa dili mo mo pino, ay usa ka sa yawa.
Apan, ang tao nga mayroon mo, bino, ego-ego lang. Iyak ka na sa Diyos, kana ka na sa balang kasulatan. 1 Timoteo 5:23, nag-ingon niya, inom usap og tayong bino. Wala idili ang bino sa atong Ginoo. Maraming salamat, mayong gabi. Salamat, Brad Marcelino. So wala itong i-promote sa atong igsoon ng bino, mga igsoon ha. Basig na kayo mga atong i-promote ang bino. Wala yun. Ang iyang ipahayag na ang bino dili sa dautan. Kapag kung imo nga busuhan, makahimo ning dautan kanimo. Hindi na makakakontrol sa imong kagalingon. Atong pares Biblia nga ang bino himo aron paglipay. So muna nga kinanglan control nato. Natay control na di ka magpanabi. Na dili ka makontrol sa bino mga isa. Dahil ang atong Ginoong Hesus nigamit siya bino na nagtimaan sa iyang dugo. So muna nga atong yung bantayan karon nga dili ka mapapag sa atong pagtulunan. Kaya gipari diya sa Santos na misa nga moingon sa matapos ng misa moingon ang pari panglakaw mo o pagbubog-bubog wala nito. Ang sulti ng pari mga igsoon natapos ng misa panglakaw kamo dagka ang gugma sa Ginoo. Gugma gina. Mo gina tong dali mga igsoon ang gugma. So diya sa Santos nga Eucharist kung Santos na misa mo niyang pinakataas na pagampo ang katulong sakramento sa atong simbahan. Diya sa Santos na misa mga igsoon atong madungog ang pulong sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan ug ato sa madawat ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao mao ang Eucharist. Kaya nga importante ang atong Santos na misa. Nawala nato mabantayan mga igsoon tungod kay wala nato masabtan. Munang gingon sa panultihon nga dili ka makaigugma sa usa ka binuhat o usa ka butang kung wa ka makaila kaniya. Sumubitaw ng ilaw-ilawon nato ang atong partner aron mahigugma ka sa atong partner. Musab na ang atong pagtulunan atong ilaw-ilawon. Nganong nato Santos na misa atong ilaw-ilawon. Musimba ka, magtuon ka aron mahigugma ka. Kaya kung dili nato kadag panahon mga igsoon ang pagtuon ang pagsimba malagmit malimbungan ka. Mana si Biblia? Ngayon si Pablo siyang sulat sa Roma Kapitulo 16 versikulo 17-18 nga pagbantay kamo mga igsoon kung paglikay kamo niya itong mga tao na mabahin-bahin magmusamot kaninyo pinagi sa pagsupak sa pagtulunan ng inyong madawat. Kay kining mga tawana na magalagad sa itong Ginoo kung dili sa itong kagulingong kakog sa ilang kagulingong kakog bilimbungan nila ang mga ubos sa labutan pinagi sa matahong nilang mga pulong at pagulong-gulong. So klaro nanay mga tao na musupak sa itong pagtulunan ang ilang tulong ang ilang kakog o ilang gilimbungan ang mga inosente sa atong pagtuon. So muna, kung kita sa Katoliko, kadang nga itong panahon, mga igsoon, nga itong punan ang atong pagtuon. Karoon dito malimbungan. Punan na to. So salamat sa Ginoo nga itagaan itong panahon sa atong kaparian, ang Catholic Faith Defenders, na makasangyaw niling kapita, aron ikapambit ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. So sa dili pa matapos mga igsoon kay hapit na mga oras adun na pagkuloy pangutana so ato ning pagtagag sa pangutana. So dili nga pangutana atong espesyal nga ipatubag sa atong igsoon nga si Brother Winnie Mingo. So controversial po ni nga pangutana sa Facebook kung naman mga Facebook niya. So controversial po ni nga pangutana simple pero daghan ang na controversial nga pangutana.
So kani pautan na bro. Ngano kuno nga kung ang mga safety kung magwali makaangkon nga sila pinukod sa Ginoo. Pero ngano man pod ang ubang kinuhan dili man magwali nga sila pinukod rastaw. So gisanay mo tubag. Oh, may gabi kanato mga tanan. At tungod na mga isodo. Ang safety kanunay magwali nga ang Simbahan Katoliko gitukod katong Ginoong Kristo. Unya kato mga ison dili gyud mawali nga ilang simbahan gitukod og tawo nga naman maulaw sila. Mga ison moderno magkaon. Nahibalo ko nga nahibalo sila nga ang ilang simbahan gitukod lang tawo kay ngano. Kung isa sa Google mo gawa sa banang tao lang nagtukod sila si Bano lang maulaw sila. Usay wangkod sila nga ay lang si Bano gitukod Kristo. Apan ilang isa sa Catholic Church mo gawa sila nga founded by Jesus Christ. Mao kami mga CFD wala kami kurat muwali nga gamon simbahan gitukod ni Ginoong Jesucristo. Samtang katong mga palanggang ison dili sila muwali nga ang ilang simbahan gitukod og tao kay mao may kamatuoran maulaw sila. Okay, daghang salamat. So ikaw Sir Winnie, nagay tubag. Dugay. So dugang ato isuon. Dugang kay Ang sige mga igsoon, atong dungagan, salamat. So muna igsoon nga, ang atong mga igsoong pinangga, kanunay gunilang atakihon ang atong pagtulunan sa Simbahan Katoliko. Pero ginila atakiha kung kinsang founder sa Simbahan Katoliko. Ano man? Kaya kung ilang atakihon mga igsoon kung kinsang founder sa Simbahan Katoliko, mapugos man sila abli sa kasaysayan. Kung ilang makita ang kamaturan ng founder sa Simbahan Katoliko na atong Ginoong Jesucristo. Munang hindi sila mataki kung kinsay founder sa Katoliko. Ang ilang atakihon mao ang atong pagtulunan. Kay matod pa ni Cardinal Newman, matod pa niya, if you search, if you dig in the church history, you will stop to be a Protestant. Nasato pa, kung imog yung ipalahom ang pagtuon sa kasaysayan sa simbahan, imong tagal panahon, batunan nimo ang kasaysayan sa simbahan, muundang naka sa imong pagka-protestante. Muna yung kisulti. Si Cardinal Newman, usa ka protestante. Sabihang nagtuon siya sa history sa simbahan, nakita niyang kamaturan ng Simbahan Katoliko, gitukod sa itong Ginoon sa naitabo, nahimong kardinal, nahimong obispo. Munang mingon siya, kung imong ipalahom ang imong pagtuon. Sana o dito na. Okay. Salamat kapatid na Berhil sa nindot na pangudana no. Ano daw ang mga sitli kusog kayo mo pasigarbo sa ilang founder nga si Ginoong Jesucristo. Yung ano sila mauno man nga ilang simbahan dito kuno tao. So, ingon ani son. Bisan dili si Kristo. Kana lang atong mga patron nga nakiglaban sa simbahan Katoliko. Sama pananglit ni San Agustin. Kada pista ni San Agustin ato sang iprosesyon. Ano man, pagpasigarbo, pagpasinungog na kinikawana, nakigpisog alang sa simbahan na Katoliko, alang sa simbahan na tinukod ni Kristo. Bisan diri sa amo sa Colombia, among patron din Berhin Medalla Milagrosa. Kada pista among iposisyon nga naman kung wala siya, walay amo ang pista diri. Kaya iyahaman ning kapistahan. Ini pununtang mga sulpot, kini mga piki, bilang natungalan para di masuko, sama aning Sabadista, ila pununta iprosesyon si Eileen Goldwhite, kaya kung si Eileen Goldwhite, ilang simbahan, kanong maulaw man sila. Adi, lagi po natungalan para di masuko, kaning mga iglesia ni Kristo. Kung si Felix Manalo, iglesia ni Kristo, natukod na itong 1914, nganong di man sila makaprosesyon, nganong di namin maniya makapanginambog, na kanitawa na, kung ni, among simbahan, maulo ko, lumaw man ay kamaturan, o di lang kayo panatungan lang para di masuko, kaning saksi ni Jehovah,
Nagitukod ni Charles Tassi Russell. Kung wa si Charles Tassi Russell, why saksi niyo ba? Ganun di man ninyo na iposesyon. Pagpasinungod, yan ang tawanan. Nakanatawanan mo nagbugna sa inyong simbahan. Ganun di man. Ha? Kay maulaw mo? Naanag mo na sa Biblia? Salmo 127, tuling 1. Bawang ang kahagos sa katao. Pagtukod sa balay. Kay Diyos, dili mo po yun diha. Ngayon sa maning balay sa Diyos. Unang Timoteo 3:15, ng balay sa Diyos, mao ang simbahan. So di mo doon kung ang imo doon simbahan nga gipasakopan, tao lang ang nagtukod. Disgrasya ka. Disgrasya ka naman. Ang Diyos, wa diha. Buhat City, Tudling 48. Marcos City, Tudling City. Ang labing halangdong nga Diyos, wa magtuyo sa mga balay na hinimo lamang tao. Ngayon sa maning balay sa Diyos, ang simbahan. So kung ang imo na yung simbahan, tao lang ang nagtukod, di ikakapanginambog nga naman, di naman kagani nimo, ngadtos kaluwasan nga naman, peki na, sulpot na. So tubag naman siguro na to ang pangutana. So dagang salamat, huwag may gabi. Okay, salamat sa tubag sa maong pangutana. Salamat Brother Winilinggo sa imong anindot nga tubag. Sa balik ang mikropono sa MC aron sa salamat kay Dahil sa imong panahon mga igsoon. So ano may motima kay oras naman o kung ano po nagpabot silang pangutana. Minggabi. Atong tapuson kini nga atong pag may burali sa simbahan Katoliko. Sabi pa natin tapuson mga igsoon, ato ng pasalamatan Ang ilang founder, kuwanggol man. ang atong Diyos na may nagatag ka natong kinabuhi sa matagadlaw. Ngayon mo ng atong kaparihan mga igsoon, kinabuhi ng atong spiritual director sa Catholic Faith Defenders Cagayan del Chapter nga mao si Father Reverend Father Julian Repiques o sa atong piraparuko sa Lumbia sa Our Lady of Miraculous Medal Paris na mao si Reverend Father Julian Kinit sa iyang permiso nga gihatag mga igsoon. Salamat kay Father. Ay naman sa atong barangay Kapitan Piralba sa iyang permiso nga gihatag uban sa iyang mga kagawad. Kung sa atong mga kapulisan, tanod na naghatag sa ilang panahon o oras sa pagbantay sa Kabsay Kalinaw hiling dapit sa Lumbia. Salamat kay sir. Kung sa atong mga kauban, ilabi na sa atong magpikon o kanunay yung nagsuporta si Brother Sir Knight Winimingo, sir, sa imong gipaulan ng sound system. Kung sa atong kaimanan din mga igsoon aron makarali ta makapambi ta tulong sa Ginoo din sa Lumbia Market. Ingon man sa atong kauban nga si Bradiloy sayang sakinan nga mga itong gigamit aron ang atong mga kauban nga nasa lagyong dapit makaanhi din. Salamat kay Brad Bilon. Kung sa atong mga kauban nga din, ginatong lang, tinagaman.